dear beloved, Boss Mike Cervera. So, Madam Chair, to confirm, magre-request po ba ng confidential funds for 2025 ang DepEd? No, Your Honor, Madam Chair. Sakto, ayun, no, Your Honor, Madam Chair. Sabi ni Anggara, so mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, hindi talaga kailangan ng ng DepEd ang confidential fund. Ang pinagtataka lang ng marami, hindi lang ho ako ang pinagtataka ng marami, maaaring kayo rin, ay bakit request itong si Sara Duterte, si Pusit, na ng confidential fund. Na ngayon, mga kababayan, hindi mailahad kung saan nga napunta ito. Abay, napakalaking pera. 150 million. Abay, saan mo naman kamay ng Diyos makukuha yung basta-basta? Di mag-DepEd secretary ka. Gayahin nyo si Sara. Di ba? Gayahin nyo lang si Sarang Pusit. Sigurado, lahat ng galamay nun, may hawak na pera. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Nag-iipon pang kampanya. Ako po, malabo. Tuloy na, ano pa? Hindi pala kailangan tuloy. Magre-request po ba ng confidential funds for 2025 ang DepEd? No, Your Honor, Madam Chair. No, Your Honor, Madam Chair, di namin kailangan ng confidential fund. Kaya namin patakbuhin ang DepEd. Bakit? Matalino ang bagong DepEd secretary. Pagpasensya nyo yung nakaraan. Bakit? Mahina ulo nun. Ang focus nun ba? Ang focus nun, mga kwarta sa lamesa. Kailangan ilapag ang milyon-bilyon na pera sa lamesa. Meron pang pa-style yan Habang nasa lamesa, babasa pa ng Bible yung pala inayupak, maniwala kayo, marami talaga dyan sa gobyerno. Santong kabayo. Banal na aso, santong kabayo Di ba? Mahilig magpaandar. Masabi lang na sila'y makadiyos, sila'y mga banal. Hindi nila magagawa ang anumang kasamaan. Hindi nila magagawang nakawan ng bayan. Ang gagaling magdrama Manang-mana sa tatay kita niyo yung tatay meron pang palabas yun na natanggalan ng swelas ng sapatos. May lintik naman na yan Diyos ko, lumang-lumang estilo na ng mga trapong politiko yan. Ano pa, meron pa, kakain sa karinderya. Di ba? Ginagaya rin ng anak para naman ng sabihin manang-mana ka talaga sa tatay mo. Kita mo? Siyempre, maraming maniniwalang mga uto-uto dyan. At kung inyong pagsusuriin, yung mga naniniwala dyan, abay tignan nyo ang mga itsura. Hindi naman sa didiskrimina. Ang itsura. Diyos ko, hindi nyo matatawaran talaga. Di ba? Mga itsura pa lang, punta ka kayo ng TikTok Diyos ko po. Naku po. Mahabaging Diyos. Kaawaan mo sila. Sila'y naliligaw. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sige, tuloy na. Eto na, pasok. Maybe no po, bakit hindi? Ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to continue and fulfill DepEd's objectives? Yun ho, kasama ho yun. Siguro. Hindi pala kailangan talaga. Mga kababayan, pinagloloko kayo ng inyong prinsesa. Pusit. Prinsesa Pusit. Sabi, kailangan daw ang confidential fund. Saan? Sa DepEd. Bakit sabi ni Anggara? Hindi naman talaga kailangan yan. Hindi kailangan ang confidential fund. Hindi na rin hiningi nung predecessor namin for the last year and for 2024, if I'm not mistaken, wala rin po. Wala na rin. Kahit na 2024 pala. So,
And given that it is engendered, medyo naging controversial siya. Mabuti na rin umiwas ho, siguro, Your Honor. At hingin na po yon sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Yun! Dapat kung ano lang yung pangangailangan. Kahit kaso nga yung nakarang sekretarya natin Kahit hindi kailangan, hinihingi Ay kita nyo, pati librong hindi kailangan, hinihingi. Para sa 2025, 793.18 billion pesos ang proposed budget ng DepEd at attached agencies. Napuna na naman sa Ang laki rin nun Kailangan Oy, Anggara, hindi porke ikaw in-appoint ng Pangulong Bongbong Marcos. Abay, malaki ang budget mo. Ito'y sinasabi ko sa inyo. Dapat maging balanse tayo. Binabantayan natin ang alin? Ang atin. Atin ho yan Ating lahat yan Di ba? Hindi nila pera yan. Pag pera nating lahat yan. Aba, oo, Mr. Secretary Medyo malaki yan. Pag yan, walang nangyari dyan sa 793. Oo, 0.8 billion. Billion? Billion ito, mga kababayan. Malaki yan. Oo, Oo. Mr. Secretary, babantayan ka namin, Oo. Baka kala mo, hindi porke kakampi ka ng gobyerno. Di kami magsasalita rito. Magsasalita kami. Di ba? Alang-alang sa pagiging balanse. Di ba? Plunder yan. Sabi ni Jeff Valdez. Oo nga. Sige, tuloy. DepEd at attached agencies. Napuna na naman sa pagdinig ang mabagal na equipment procurement ng DepEd sa ilang programa at proyekto ng kagawaran. Alak ka, daming kakulangan. Pero may kumuha lang ng pondo pala yung mga learning tools, equipments o ano pa man, abay mga kababayan, inaabot pa ni Anggara na imbis na si Sara na ang gumawa nun. Umupo na ng 2 taon. Anong ginawa ni Sara? Mga kababayan, anong ginawa ni Sara? Ano bubulukin yun doon? Panahon pa lang tatay niya nandoon na yon. Abay sana nilinis niya na yon para hindi na inabutan ni gwapong Anggarang kamukha ko. Kawawa naman. Diba? Nandiyan dyan, ang dami. Ganito kasi yan. Bakit kanyo pinabayaan? Eto bakit kanyo pinabayaan? Bakit kanyo hindi inasikaso ni Sarang Pusit yung mga equipment, yung mga kagamitan, yung mga pangangailangan ng DepEd na nakatambak saan? Sa Carmona, sa Cavite. Bakit? Alam nyo ba kung bakit? Sige nga, baka alam ninyo. Eto yun. Hindi niya talaga gagalawin yun. Bakit? Kasi, pag ginalaw niya yon, hindi magiging pera yon. Yung pondo niya na imbis na ilagay niya, di ba? Ilagay niya doon, mababawasan. Ibibili niya na lang yung pera ng iba at hahayaan na lang niya yung mabulok. Bakit? Kasi kapag bumili siya, may kupit siya doon. Parang ganito yan mga kababayan Bumili kayo ng cellphone, di ba? May bumili, may gamit na kayong cellphone. Nandiyan na yung gamit na cellphone gagamitin nyo sa office. Etong staff ninyo o manager ninyo, bago. Bakit ako bibili niyan? Bibili akong bago. Doon magkaka-komisyon ako. Bibili akong bago. Hayaan mo yan dyan mabulok. Bahala na susunod dyan kung ano gagawin dyan. Kita nyo mga kababayan, hinayupak talaga. Diba? Kung ako lang magiging DepEd Secretary, i-recycle ko lahat Kung ano yung pwedeng magiging magagamit dyan, i-recycle lahat. Ibigay siya mga nangangailangan Kulang-kulang nga ang mga kagamitan ng mga eskwelahan Tapos tinatambak nyo lang Kawawa ang taong bayan, pera ng taong bayan na dapat binabalik sa taong bayan. Pero si Fiona at Pusit, yung magkaibigan na Fiona at Pusit na nasa iisang katauhan, walang malasakit. Walang malasakit, mga kababayan. Grabe.
Grabe yung ginagawa nila sa mga Pilipino. Tapos abay nangangarap pang maging presidente. Itinutulak. Actually, si Sara hindi naman yung pang presidente, alam niya naman sa sarili. 'Di ba? Alam ni Poset sa sarili niya na na siya ay hindi pang presidente. Alam niyo kung ano ang mangyayari? Sinusulsulan nitong nila Panelo, nila Roque na magkaaway at ng mga kapatid kaalyado. Tumakbo ka para maisalba mo si Kibuloy. Tumakbo ka para maisalba mo si Bato. Tumakbo ka para maisalba mo ang iyong ama. Ikaw lang ang pag-asa. Kita nyo, hindi yan para sa mga Pilipino. Para lang sila sa kanilang mga sariling interes at sa kanilang mga sarili. Hindi kayo mahal ng mga Duterte. Ang mahal ng mga Duterte, yung mga kaalyado nilang mga incheck na nagpapakalat ng mga tobats, droga, nagpapakalat ng mga pogo, illegal na pogo, at ang mga tsekwa, yan ang mahal nila at maging ang mga sarili nila. Kita nyo mga kababayan, pagkaisipin ninyo, ako naman sinasabi ko lang ang aking mga opinion at nakikita sa mga nangyayari. Wala naman akong ibang intention dito. 'Di ba? Doon lang tayo sa tama. 'Di ba mga kababayan? Protection lang ang napakaliwanag naman eh. Ay, kita nyo nangyayari. Saan? Sa Davao. Ano nangyayari? Ayun, si Kibuloy hanggang ngayon hinahanap pa rin. Parang kasalanan pa ng mga pulis na hindi mahanap. Abay, hindi ba't dapat obligasyon din nating mga mamamayan na tulungan ang ating mga kapulisan? Meron tayong obligasyon. Bawat individual na mga Pilipino, merong obligasyon na tumulong para maisakatuparan ang mga dapat na ipatupad na batas sa ating bayan. Kaso mga kababayan, hindi. Hindi ganun ang nangyayari. Ano nangyayari, mga kababayan? Pinagtatakpan ng mga alipores ni Digong at ni Kibuloy ang kanilang mga poon. Di ba? So, saan tayo pupunta nito, mga kababayan, kung wala na tayong, sabi nga ni Sara, walang rules! Grabe, no? Grabe! Sige, tuloy na natin to. Tuloy na. Nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since Kita nyo! 4 years, 4 na taon! 4 anyos na ang mga gamit doon! Hindi pa rin hindi pa rin ginawan ng paraan ni Pusit! Pero mo yan, ilang taon? 4 na taon? Warehouse sa Carmona, Cavite. nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po. Ang tanong, mga kababayan, ilang bilyon kaya yung mga kagamitan doon? Na pinrocure nino ng panahon ni Digong. Panahon ni Digong yun 2020 di ba? 2022 lang naman nag-eleksyon. Panahon ni Digong yun. Ilang bilyon pera ng taong bayan ang nandoon nakatambak lang. Sakit sa ulo niyan. Sakit sa ulo ni ni Angara. Pero mga kababayan, kung si Angara, matutuwa yan kasi hindi na siya bibili. Makakatipid na siya ng kanyang budget. Di ba? Makakabawas na yon ng budget niya kasi gamit yun Magagamit pa siguro. Sana nga, magamit pa. Ipanalangin nyo na sana magamit pa ng sana ay umabot sa mga kasulok-sulukan ng ating bansa dahil sa mga sulok ng bansa, maraming mga kabataan na kulang ng kagamitan. Boss Mike! Boss Mike! Cervera!